Hi, I'm Sofia Trezona. I'm 24 years old, a drag queen. Anak ako ni Sex Bomb IZ. Feeling ko meron talaga kasi growing up, yun naman talaga yung nakasanayan ko. Napapanood ko talaga sila everyday. Kahit na nung panahon na yun, sobrang bata ko pa. Yung TV namin kasi kailangan mapanood siya nung mother niya, yung lola ko na kailangan mapanood siya sa sa Itbulaga, and sa DC7. So, talagang nakikita ko na siya na nagpa-perform and yun din yung nag-influence sa akin to dance. As far as I know talaga, siya talaga yung face card ng Sex Bomb. And siya din yung laging kontrabida sa decision. Ayun, talagang magaling siyang artista, magaling siyang sumayaw. And nag-host na din siya nung late Sex Bomb era nila, ganun. Kaya sobrang proud ako sa kanya. Growing up, lumaki po talaga ako sa lola. And hindi kami laging nagkikita ni mama kasi busy siya sa work. Araw-araw may Itbulaga siya and sa Manila yon. Tas kami ni lola. Sa Cavite kami. Tapos, hindi araw-araw, siguro weekly lang kami nagkikita, once a week, ganun. Pero still, ano siya, sobrang active niya as a mom. Talagang binibigay niya lahat ng kailangan ko. Kahit hindi ko kailangan, mga gusto ko, binibigay niya talaga. Sobrang pinaprioritize niya ako. Minsan, if sobrang busy siya, kami na yung bumibisita sa kanya, makasama niya lang ako. May one time po, nung grade 4 ako na, meron siyang taping for a soap. Tapos, dahil nga nag-text ako sa kanya na nilalagnat akong sama ng pakiramdam ko. Nagka-cancel niya yung taping niya, tapos umuwi siya. Kasi nga wala nagbabantay sa akin sa bahay noon that time. Tapos inalagaan niya po ako. Yung relationship namin bilang magnanay is parang magkapatid lang, parang magtropa. Kasi hindi ganun kalayo yung age gap namin And ang age gap lang namin is 20 years. And si mama, pareho kami ng passion, pareho kaming gusto naming sumasayaw. So yung bonding namin, yung pagsasayaw din, pareho yung mga gusto namin kainin. Mahilig kami kumain ng gulay, ganyan. Kaya yung bonding namin, hindi talaga nagkakalayo. So, sobrang importante sa akin nung relationship namin. Kasi, nakita ko siya at her lowest. May muwang na ako nun, nung nagta-transition siya, going to be born again Christian, and, maging religious woman na, to live by the word of God. Nakita ko siya nung pinaka lugmok na lugmok siya, and kasama niya ako noon that time. Kaya iba yung relationship namin. Sobrang siyang pinagtibay nung panahon. Nung una, talaga, napapanood ko lang siya. At saka yung mga larong bata talaga sa kalye na Pamela One, mga Apochi One, ganun. Doon pa lang sumasayaw na ako, nakikita ko siya. Nag-split na din ako sa school. Tapos, in-enroll niya ako sa dance class. So, doon talaga ako nahasa. Doon ko nakita na may iba't ibang technicalities pala yung pagsasayaw. Hindi lang siya basta kumembot kasayaw na yun. Mga ganun bagay po. Yung father ko po is yung choreographer ng Itbulaga before. Philippine Island Assassin, yung nag-backup po kay Jopay nung concert ng Sex Bomb. Si Papa po is nagli-lean towards b-boy and hip-hop. So nakuha ko din po yun. Plus yung lambot ng katawan ng nanay ko na naglilin naman sa femme na genre ng dance. Pareho po siya nakuha. Bale pa kahit palipat-lipat po ako ng school before, lagi din po akong sumasali ng dance troupe ng school. So nung pagdating ko ng senior high, nagko-compete na po ako sa mga international stage, ganyan. And dahil dun sa training na binibigay nung school sa amin, dun din po ako nahasa talaga. Actually po, sobrang bata ako pa lang, sobrang lambot ko. As in, hindi ako yung typical kid na nagbabasketball. Iba yung mga gusto kong laro, Chinese garter, piko, ganyan. And gusto kong sumasayaw ng mga palambutan ng katawan sa kalye. Kaya, I think may hint naman na, both of my parents, may hint na dito din ako papunta, ganun. Pero, nung senior high ako, dun
ko pa lang talaga in-out yung sarili ko. Before po, dahil lumalabas nga po ako sa TV, may mga TV guestings, gano'n, and exposed din po kami ni Mama sa TikTok. Sobrang takot ako na mag-transition. Though gustong-gusto ko na, sobrang tagal na. Pero natatakot ako sa sasabihin ng ibang tao na baka hindi nila ma-perceive na parang, oy, wag mong gawin yan, ganyan. Ba't mo ginagawa yan? Doon po ako natakot. Pero nung nakapag-drag na ako, tapos lumayo na ako sa social media industry, doon po ako naglakas loob na mag-trans woman. Emotionally, sobrang tagal. Sobrang tagal talaga. As in, matinding pinag-isipan ko ba siya? Kasi baka it's just a phase. Ganon. Ano bang iisipin ng ibang tao pag ginawa ko to? Ano bang isipin ng pamilya ko? Ano bang isipin ng mga kaibigan ko? Socially, ganon din. Even medically, kailangan okay yung katawan ko pag ginawa ko siya. Kasi it's a big risk and it's a big decision po. So, sobrang daming naapektuhan yung buong life aspects ko, lahat ng aspeto ng buhay ko naapektuhan po talaga. Nung nakapag-drag ako, tuwing nako-compliment ako na mukha akong babae, sobrang babae ko na gumalaw, there's a certain feeling na, bakit ganun? Pag nakadrag lang ako, sa kanya lang nasasabi yun. Pagka out of drag na ako, hindi niya na siya nasasabi. Na-realize ko na gusto ko din siya maramdaman. Not just the feeling of being complimented, pero the feeling of satisfaction sa sarili ko na when I look at in the mirror, I want to see what I see. Noong time po na nag-transition ako, hindi na po kami nag-uusap noon. So, nung time na nag-transition ako, hindi na, kumbaga, may lumabas kami na issue, which, ang nangyari is, nag-drive apart yung relationship namin. Nag-post siya about, sa pagiging queer. Tapos, doon na din na-out in public yung pagiging drag queen ko. Kasi, pina-private ko din siya that time eh. Tapos, nasa rehearsal ako noon that time. Tapos, nabasa ko yung post. Gulat ako kasi out of nowhere, nag-post siya, then, walang message. Kasi nag-chat kami nung that time eh. Hindi niya ako minessage about doon. Nag-post na lang siya out of nowhere. Tapos biglang nag-viral yung post. Tapos nagulat ako na parang ano naging kasalanan ko sa mga tao. Kasi ako yung binabash nila. So, in-explain ko yung side ko na ayun nga po, nag-lay ako sa isang interview na sinusuportahan niya ako sa pagdadrag para maprotektahan yung name niya, ganun. And I also put dun sa post na I'm living responsibly, hindi naman ako gumagawa ng mga bagay na ikakasama ako. Lahat ng ginagawa kong bagay is ikakabuti ko, ako nagpo-provide sa sarili ko. Kumbaga, wala akong ginagawang kahit anong bisyo na ikakasama ng katawan ko or ng sarili ko. Chat kami, though hindi pa kami nagkikita, hindi niya pa ako nakikita ganito. Pero okay na po kami. About sa pag-out ko as part of the community, merong mga syempre hindi naman lahat talaga mapiplease ng decision ko. And lang din, kumbaga, if I will not be responsible dun sa naging decision ko, hindi din nila ako susuportahan. So, as time goes by, napakita ko naman na responsable ako sa naging decision ko, hindi siya naka-apekto sa kung anong gusto kong gawin, kung anong career yung gustong magkaroon ako, or even sa studies, na nag-aaral pa ako, hindi naman siya naka-apekto. So, happy naman sila nung nag-out ako as queer. Walang, in any way or form, wala akong nafe-feel na, na kailangan mag-sorry siya sa akin. Walang ganon. It's just that I honor her decision. I honor her. I respect her. I understand her. Sobrang mahal na mahal ko si Mama. And alam ko na, ayun nga, it's coming all from a place of love. It's not
because ayaw niya sa akin or dinidespise niya ako dahil mahal na mahal niya ako kaya niya nagawa yan. Ang mahirap po siya kasi syempre gusto mo ng moral support, not just from your friends, pero syempre especially from your family. So, tinago ko po talaga siya yung pagta-transition. Hindi ko nire-reveal. Parang up until 6 months, hindi ko siya sinasabi kahit kanino. Pasikreto ko siyang ginagawa. Pasikreto ako nagpapacheck up. Pasikreto din ako nagtitake ng mga medications, ganun. And it's hard for me not just to say it to my mom, but also sa mga nakakasama ko sa work, to my friends. Si mama po kasi is religious woman. Talagang she speaks the word of God, she lives by it, and I really respect that. So kahit na ayun nga, nag-transition ako, I'm part of the community, I respect and honor kung ano yung beliefs niya. Since lumaki din ako na ganun din yung beliefs ko. Yung mga sa interview po na sinabi ko na naglaya ako sa interview about her being supportive of my drag. Sinabi ko po yun kasi I wanna protect her. I know na mostly siguro if hindi kalahati ng supporters ng Sex Bomb is from the queer community. I know na baka pagka nalaman nila na hindi ako sinusuportahan ni mama sa ginagawa ko, baka lumayo yung loob nila kay mama. And ayoko masira yung pangalan niya. Masasabi ko lang is, ako nga, ino-honor ko yung nanay ko. I know, I respect her decision, I respect her beliefs, pero sana yung mga tao din na nakakakita sa kanya, nagko-comment sa mga posts niya, I hope na they will understand also kasi she's coming from a place of love. It's not just dahil ayaw kita magbakla, wag ka na magbakla. Hindi siya ganun. She just wants to protect me kasi she knows na maraming danger na mag-isa na lang ako, wala na ako sa poder niya. So gusto niya lang din akong protektahan. Ayun, sobrang happy ko kasi kahit na hindi naman ako parte ng sex, ayun, sobrang proud ako para sa kanila. Kasi growing up, kita ko at naandun ako minsan sinasama ko ni mama sa Itbulaga or sa rehearsal nila. And na-meet ko na din sila lahat. And alagaan na din nila ako lahat. So, nung nakita ko sila na, wow, grabe, from round 1 nung nirelease nila. Tapos nag-sold out agad, hindi pa ako nakakabili. Hanggang round 5, hindi pa din ako nakakabili. Pumila na ako lahat-lahat, hindi pa din ako nakabili. Ayun, sobrang saya ko para sa kanila. And sobrang deserve nila yung spotlight. It's been a long time coming. Last concert, sobrang proud ako sa iyo. Naiyak ako sa CR kahit nasa show. Ayun, sobrang saya ko para sa iyo na nagagawa mo na yung mga gusto mong gawin ngayon. Alam ko na sobrang saya mo ngayon. And magkikita din tayo soon. I'm excited to meet you again as Sofia. And para naman sa Sex Bomb, nako, yung health niyo po ay alagaan niyo dahil sobrang dami pang concert na dadating. And congratulations in advance. Yung pride ng Sex Bomb ay pride ng mga pinalaki ng Sex Bomb. Literal na pinalaki ng Sex Bomb. So sobrang proud na proud po kami sa inyo. Yung pagiging drag artist ko is really, meron talaga siyang sense of fulfillment. Yun talaga yung nararamdaman ko sa kanya. And iba yun nga, before I was a TikToker and now I'm a drag queen, pero iba yung feeling when I'm doing drag. I also do hosting while in drag, dancing while in drag. So, na-explore ka din yung iba't ibang parte ng entertainment industry. Well, first po, syempre pag TikToker ka, cellphone lang kaharap mo. Ayun, pero pagka drag artist ka, talagang totoong tao na nag-cheer para sa'yo, na pumapalakpak para sa'yo, and na-appreciate ka talaga in person. And like pag kunwari po nung TikTok, talagang nagbabasa lang kami ng comments para malaman namin na, ay, magaling pala ako sa ganito, gano'n. Syempre nag-trends ako, so mas feminine na yung nakikita nila ngayon.
mas naglilin na with regards to womanhood. Kasi before, na gay pa lang ako, na nagtitiktok ako, lalaki pa yung nakikita nila. Short hair pa yung buhok, ganun. So ngayon, babae na talaga yung nakikita nila sa personal. Sobrang nag-grow ako sa career na to kasi from different parts of the bar scene, of the entertainment scene ng mga nightclubs is na-meet ko and na-train ako. So, yung growth hindi lang siya with regard sa dancing, even hosting, even gumawa ng prod, gumawa ng mga kung ano nung setup ng mga stage, lahat. Pati pakikipag-usap sa mga tao, lahat na-train na din kami sa mga ganyan. And if fulfilled ako sa ginagawa ko, sobrang fulfilled ako sa ginagawa ko. Kasi ito talaga ako. Gusto ko talaga nagpo-perform. And kahit maliit pa yung bayad sa akin, papatusin ko yun. Kasi gusto ko talagang nagpo-perform. Gusto ko na nakikita nila ako and nai-inspire sila. Hindi dahil napanood nila yung ginagawa ko sa stage, pero dahil nakatayo ako sa stage na yun and they know my story. Ang drag po is parang kahit anong trabaho yan, marangal po siya. It's an art form, iba-ibang klase ng art, iba-ibang genre ng art. Merong comedy, merong sumasayaw, may kumakanta, at sobrang dami pa. And sobrang professional po nitong work na to. Talagang pinagtatrabahuan namin to, pinagagastusan din namin to. Hindi siya basta-basta na pumapasok lang kami para sumayaw. Pinag-iisipan namin siya. It takes a lot of guts to do drag. Lalo na you're standing in a 4-inch heel, 6-inch heel. Hindi po siya biro na sumasayaw kami sa ganun. Hindi po siya biro. Nagpapakita din kami sa mga tao ng mga political views namin through performance, opinions namin about kung saan-saan bagay through performance. So, hindi po talaga biro yung drag.